Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula August 16 to 31, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine. Energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender o gender. So as long as tama naman yung sitwasyon nyo doon sa reading, wag nyo nang pansinin yung gender. Ngayon, may tatlo tayong deck dito. Tatlo yung gagamitin ko. Lagi namang ganoon. Kung hindi mag-resonate sa inyo tong unang reading, i-adjust nyo na lang ang video hanggang makita nyo to. Kung hindi pa rin, dito na yung last resort natin. Ha? Baka dyan na mag-resonate. Anyways, magsimula na tayo. Ano bang masasabi nito? Itong unang deck. Nagbabaliktaran sila, oh. Oh, ito yung hangman. Tumayo. Pero maganda, ano ba maganda? Nakaganito? O ganito? Case to case basis. Pero dito sa case na to, kasi nag-away sila, oh. Hindi pa nga makamove on, eh. Yung isa sa kanila, o pare sila, who knows. Pero ang pinagawayan nila ay commitment issues. So, pag sinabi mong commitment, marami ang pwedeng meaning niyan. Depende sa agreement nilang dalawa. Diba? Pero, kung sabihin nating commitment issues nga ang problema dito, pwedeng may naghihintay pa na may magbalik sa kanilang dalawa. O, kasi case to case basis, parang nag-let go na yung isa. Kaya ayaw nang bumalik. Kasi sacrifice din ang meaning nito, di ba? So, sabihin natin mali yung relasyon nila, di walang ibang choice kundi i-sacrifice na para matuwid. Di ba? Yung pagkakamali. So, case to case basis. Laging ganon. O, pwede rin, may nabasa ko card ng release, but ayun, nakalagay, needing release, suspension, contemplation, meron ba? Ayun, contemplation. So again, case to case basis. O pwede rin naman ganito. Niloko na nga siya lahat. Martyr pa rin siya. So, lagi ko nga sinasabi, case to case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay? May isip eh. Anyways, punta na tayo dito. Pero may iba pa akong naisip pala. Hindi ko na malimutan. Pwede rin naman nating isama to. Nag-break na sila, di ba? Sabihin natin dahil sa cheating, halimbawa lang. So, may someone dun sa connection na yon, o connection dito, na para bang
nag-gain ng knowledge tungkol dun sa person niya. Kasi break na sila di ba? Kumbaga, minamanmanan niya yung ex niya sa pamamagitan ng ganito. Reading any form ng divination. Pinapahulaan niya. Yan, o baka siya mismo ay reader din. So, ayan. Nagre-read siya. Tinitingnan niya kung kamusta na yung ex niya. Kung reader din siya. O baka napapa-read siya sa iba. So, sino yung tatama ng reading na to? Sa dami ng sinabi ko, apatin na natin yung clue. Ha? Sagittarius, Virgo, ano ba yun? Gemini, Cancer, Saturn, ano ba to? Aquarius, Capricorn. Capricorn tayo. Kapwa nila, Capricorn. So, sa dami ng sinabi kong possible scenario, so kunin nyo na lang yung kung ano yung fit sa inyo. Tapos, kunin nyo lang din dito yung clue na fit sa sitwasyon nyo. Okay? Ngayon, punta tayo dito. So, susunod na deck. Ano pa bang ibang masasabi nito? Para sa mga Capricorn. Ay, Diyos ko. Ano to? Ay! Maganda ba to? Case-to-case basis, di ba? Lagi ko nga sinasabi, case-to-case basis. Kasi kung makikita mo silang dalawa, isipin mo agad parang negative. Biruin mo cross, tapos ko, ang sakit ng ulo ko. Parang pangit, di ba? Pero again, case-to-case basis. Sasabihin natin in pain yung iba sa inyo. Mag-i-end na yon. Pero grabe din naman kung magkakasakit Kayo na mag-isip kung may sakit yung tao, mawawala yung pain sa paraan. Sa anong paraan? Kayo na mag-isip. Ayokong isipin yan. O baka pahirapan yung iba sa inyo ng sakit. Siguro yun yung negative dito. Pero kung nangyayari na to, kasi kung hindi pa to nangyayari, edi doon siya negative. Kung nangyayari na to, doon positive. Okay? Kasi kung present na tong pain, ito, suffering, distress, psychological disorder, burden, ano pa ba yung meaning niya? Pain, crisis, difficulty, wala nang maisip. Kung nangyayari na yan, dito mag-i-end, end of the journey. So, ending siya Change, transformation. Magre-rest na yung problem. Pero ito, may maganda pala to, meron siyang advice. Stop clinging to the past and let go. Sabi naman dito, time to pray, ask for help, don't play a victim. So again, kung present na tong mga paghihirap, kinakalbaryo ng buhay nyo, huwag kayong mag-alala, mag-i-end na yan. Okay, so sabihin natin challenge to, difficult challenge na kinakaharap ng iba sa inyo, hardship in general, o matinding sadness, mag-i-end na yan. Don't worry. For some reason, titigil na ang luha ng iba sa inyo. Yun yung positive, ha? So, may dadagdag pa ba ako dito?
Huwag na. Ayoko na maghanap ng negativity. So, pumunta na tayo dito. Ano pong masasabi nito? Para sa iba sa inyo. Fame, wow. Fame, oh. Birth. Ano yun? Actually, pag nakita ko yung birth, pwede siyang may kinalaman sa pag-start. So, start maging famous? Yung iba sa inyo, kakilala nyo. Mapapansin nyo naman yun eh. Na yun nga, kung di kayo mismo to, na para bang feeling blessed sa period ng 2 weeks na to, August 16 to 31, eh mapapansin nyo nga baka tumama dun sa someone na kakilala nyo o malapit sa inyo na parang nagigain siya ng recognition. So ganun. Recognition sa social media o sa work o circle of friends. Kasi may fame tayo. O baka manganak yung iba sa inyo kung buntis. Kung manganganak man yung iba sa inyo ngayong 2 weeks na to. So who knows, baka naman yung baby ang magdala ng fame sa buhay ng iba sa inyo. Who knows, baka nga yung baby na yun maging famous. Someday, maging artista o maging milyonaryo. Yun yung magiging swerte ng iba sa inyo, nanay, kung manganganak nga. Kung sakali, tumama ngayong August 16 to 31, kung manganak siya, yun nga, magdadala ng fame yung baby na yon sa buhay niya. Kasi birth kasi fame. So parang inire niya yung ipinanganak niya yung magbe-bring ng fame sa buhay niya, di ba? Ano pa bang pwede nating dito? Mabuo. O baka naman may ma-create. Pwede rin naman, di ba? May ma-create yung iba sa inyo ng something na magbe-bring ng success, fame, honor, and glory sa iba sa inyo. So, ewan ko kung ano makikreate ng iba sa inyo. Sabihin natin breakthrough idea, o creation in general, talent, skill, di ba? Knowledge. So, in general na lang, may magiging famous sa iba sa inyo. O again, kung di man tumama sa inyo, baka nga doon sa someone na kakilala nyo o malapit sa inyo. Mapapansin nyo naman yan kung tatama sa inyo o hindi. May dadagdag pa ba? Wala na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.